Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Yan sa... ang kabuuan natin palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong lugdo para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, Nas Extension sa DZRH at RHT. Naray si Mayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ng One Nation, One Station sa inisyatibo ni MBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. Atid ng DZRH TNT. Tomorrow's News Tonight. Mga balitang binabantayan, mga balitang ayaw tigilan ng intriga, mga balitang patuloy ang pagbabago.
malalaman na tonight with Ray Sibayan, Kisses Habson, TNT Tomorrow's News Tonight. TNT Tomorrow's News Tonight. Magandang gabi po Luzon, Visayas, Mindanao sa ating pong Tomorrow's News Tonight. Sa ating pong headlines, good news muna tayo. Piso patuloy ang recovery, nagsara sa palitang 61 pesos and 68 centavos sa bawat US dollar. Pero may bad news. Diesel na mumurong tumaas ng 10 piso. Ha? Hala, ang laki. 10 piso Ha? bawat litro sa susunod Ano ba na yun? linggo. Gasolina, may pagtaas din. Alam mo magkano sa gasolina? Magkano? 4 pesos. Meron. Samantala naman, 3.5 milyong may hirap at mga manggagawa meron daw pong 2,000 ayuda habang may krisis sa Middle East. Election period sa BARM, umarangkada na gun ban at checkpoint sa mga lansangan ipinatupad. Death toll sa epekto ng habagat na pinalakas ng bagyong Inday. Umabot na po sa 27, 13 nawawala ayon sa Office of Civil Defense. Bulkang Mayon, patuloy ang pagbubuga ng lava at uson sa nasa ilalim pa rin ng Alert Level 3 ayon sa PHIVOX. Sa pong TNT Global News, 11 katao na matay, 11 sugatan sa sunog sa isang bahay ampunan sa bansang Algeria. Sa TNT Showbiz, Cup of Joe wagi ng Special Honor sa Music Awards Japan 2026. TNT Tomorrow's News Tonight. Ang niyo po mga lingkod, sina Ray Sibayan At Kisas para sa Habson, DZRH una sa Pilipinas. una sa Pilipino. Sa ating mga balita, muling nakabawi sa ikalawang sunod na araw ang ating piso kontra dolyar. Ito po ay matapos namang magsara ang forex trading ngayong araw ng Huwebes sa palitang 61 pesos and 62 centavos sa bawat US dollar. Nakabawi po ang ating piso ng 6.6 centavos mula sa naitalang palitan nitong Miyerkules na 61 pesos and 68 centavos sa bawat dolyar. Ayon po sa mga forex analysts, may epekto sa pagbaba ng halaga ng dolyar kontra Philippine peso sa pagbaba naman ng presyo ng Brent crude oil sa world market na naitala sa $84 per barrel mula sa nakalipas na $86 per barrel. Abiso sa mga motorista, nagbabadya po ang hanggang 10 piso na taas presyo sa petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa unang 3 araw ng trading sa Mine of Plata, Singapore, ay tinatayang sisipa ng 9 pesos hanggang sa 10 piso bawat litro ng presyo ng diesel. Posibleng may increase din na 3 pesos and 50 centavos hanggang 4 pesos and 50 centavos sa bawat litro ng gasolina. Ayon sa industry sources, ang matinding tensyon sa Middle East ang pangunahing dahilan ng nagbabadyang dambuhalang oil price hike. Inaasahang ilalabas ng Department of Energy o ng DOE ang pinal na retail price adjustments sa darating na Lunes, July 20 na ipatutupad naman sa araw ng Martes. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman sa pamagitan daw po ng uplift assistance pinalawak ng gobyerno ang suporta sa mga sektor na apektado ng patuloy na krisis sa Middle East. Ayon po kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sa ilalim po ng programa ay makatatanggap ng isang beses lang na karagdagang tulong na hanggang 2,000 piso ang 3.2 milyong benepisyaryo na Pantawid Pamilyang Pilipino Program for Peace at ang Walang Gutong Programa. Palalawakin din ang suporta para po sa 2.2 milyong mahihirap at ang malapit ng maging mahirap na kabahayang natukoy naman sa 2024 Community-Based Monitoring System o CBMS. Makatatanggap din ng 2,000 pisong kada buwan simula ngayong Hulyo hanggang Disyembre. Ito sa mga manggagawa, 1.5 milyon na mga manggagawa. Bawat buwan daw po'y 2,000 piso na ang kita ay mababa na nakumpirma sa talaan naman ng Social Security System o SSS.
Layunin daw po ng uplift assistance na mapangalagaan ng kakayanan ng mga pamilyang Pilipino na matustusan ng kanilang pangaraw-araw na pangangailangan. Itiyakin ng pamahalaan na maipagkaloob ang tulong na ito na mabilis, maayos at mas maginhawa para sa mga Pilipino sa pamamagitan ng digital na pamamaraan. Pero dapat buhayin uli yung panawagan na suspendin mo ng VAT. Oo. Saka yung fuel tax. Mantakin mo yun, 10 pesos. Samantala, tumaas ang bilang ng mga batang nagtatrabaho na sa edad na 5 hanggang 17 noong nakaraang taon. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, tumaas sa 868,540 ang bilang po ng mga batang nagtatrabaho noong 2025 mula sa dating 861,450 noong 2024. Sa kabila po nito ay mas mababa pa rin ang nagsasabing bilang kumpara sa 1.09 million na working children noong 2023. Katumbas ito ng 3.1% ng populasyon ng mga bata noong 2025, mas mataas kaysa sa 2.7% na naitala noong 2024, ngunit mas mababa naman kumpara sa 3.5% na naitala noong 2023. TNT Tomorrow's News Tonight. May magandang balita naman para po sa mga magsasaka. Ito po'y matapos namang anunsyo ni Agriculture Secretary Francis Q. Laurel ang desisyon na itaas ang halaga na o buying price ng palay simula sa panahon ng anihan sa buwan ng Setyembre. Ayon po sa kalihim mula sa 17 pesos. Kanyang nitasan daw po ang National Food Authority na itakda sa 21 pesos kada kilo ang presyo ng basang palay. Sinabi ni Chu Laurel na layunin daw po ng akbang na matulungan ng mga magsasaka na makabawi mula sa mataas na halaga ng abono o fertilizer at iba pang gastusin. Samantala naman ipinagutos din po ng opisyal ang pansamantalang pagpigil sa pagpasok ng imported na bigas sa Iloilo mula sa kalagitnaan ng Setyembre hanggang sa katapusan ng Nobyembre. Layunin daw po ng akbang na mapigilan ang pagpasok ng rice import sa kasagsagan ng anihan. Bate naman sa pagtaya, halos kalahati daw po ng produksyon ng bigas mula sa Western Visayas ay mula sa Iloilo. Nakalatag na mga checkpoints sa iba't ibang bahagi ng bansa ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMA. Sa pagsisimula po yan ng election period ngayong araw para sa kauna-unahang parliamentary polls sa rehiyon sa Setyembre. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, ang panahon ng halalan ay naging epektibo alas 12:01 ng hating gabi. Sinabi din ni Garcia na mahigpit na ipinatutupad ang gun ban sa lahat ng 105 bayan at 3 syudad ng BARM sa buong eleksyon period umpisa ngayong Huwebes hanggang sa September 29. Mag-uumpisa naman ang panahon ng kampanya sa July 30 hanggang sa September 12 o 2 araw bago ang halalan sa rehiyon sa September 14. Tiniyak din po ng COMELEC na naiprint na ang computerized voters list para sa nakatakdang halalan sa BARM. TNT Tomorrow's News Tonight. Nagpatupad nga po ng gun ban simula ngayon ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa pagsisimula ng kanilang election period ngayong nga pong Huwebes. Ayon po sa COMELEC, iiral nga po ang gun ban simula ngayong araw na ito hanggang sa September 29, 2026. Naglagay na rin po ng mga checkpoint sa may 105 mga munisipalidad at 3 bayan sa BARM para maigpit na ipatupad ng pagdadala. Maigpit na ipatupad ang hindi pagdadala ng baril. Sa September 14, 2026 naman, nakatagdang kauna-unahang parliamentary election sa naturang rehiyon.
Inaprubahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapadala ng mga pulis at sundalo sa September 14 BARM elections. Batay sa inilabas na Memorandum Order No. 48 na nilagdaan ni Executive Secretary Ralph Recto, inaprubahan ni PBBM ang pagdeputize ng Commission on Elections sa law enforcement agencies para matiyak ang kaayusan at kapayapaan sa makasaysayang halalan sa BARM. Ang memo ay inilabas ng Malacanang bilang pagsunod sa COMELEC Resolution 11222 ng humihiling ng concurrence ni Pangulong Marcos. Ang first regular parliamentary election sa BARM ay kauna-unahan sa ilalim ng Bangsamoro Organic Law. TNT Tomorrow's News Tonight. Sa iba pang balita, nanawagan po si Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Browner sa mga opisyal at tauhan po ng NCR Command na manatiling loyal sa saligang batas at sumunod sa chain of command. Sa kanyang farewell visit sa NCR-COM, kinilala po ni General Browner ang hindi matawarang dedikasyon, profesionalismo at disiplina ng officers, enlisted personnel at civilian employees ng NCR Command. Hiniling ni Browner sa NCR-COM personnel na manatiling sumusunod sa ating konstitusyon, sa chain of command at patuloy na magsilbi sa sambayanang Pilipino. Kasunod po nito ay pinanguna naman ni NCR-COM Commander Major General Gregorio Hernandez Jr. ang paghahayag ng kanilang operational accomplishment maging ng capability demo at static display ng pagiging handa ng command at mas mahusay na kapabilidad na mabigyan ng sapat na seguridad ang National Capital Region. Si Browner ay mula sa Philippine Military Academy Class of 1989 nakadagdang hong magretiro sa July 21 at itinalaga bilang AP Chief noong July 21, 2023 kung saan nakumpleto na niya ang kanyang 3-year fixed term bilang AP Chief sa ilalim po na Republic Act No. 11709. Simple at low-key. Ito po ang pasabi ni House Secretary General Attorney Cheloy Garafil sa lahat ng dadalo sa State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Anya, mas mababa ang budget nila kung ikukumpara ngayong taon nang mag-walkthrough ito sa plenary hall. Inamin ni Garafil na nakaapekto sa kanilang paghahanda ang ongoing trial ni Vice President Sara Duterte na ginaganap sa Senado. Pero paliwanag ni Garafil, mayroon naman silang sinusundan na template at ang preparasyon ay ginagawa taon-taon. Narito po ang bahagi ng pahayag ni House Secretary General Cheloy Garafil. Of course, I would be lying kung sabihin ko na hindi siya. Pero kasi, every year naman namin ito ginagawa. So it's basically the same template naman for everyone. So hindi naman kami nagkaroon ng problema. Kasi in between naman ng preparations, nasisingit, nagagawa naman din namin kailangan gawin for the song. Ngayong hapon, sisimulan na ang pagpapadala ng imbitasyon sa lahat ng dadalo sa SONA kung saan walang long gown, kundi simpleng Filipiniana lamang. Uy, paalala po ulit walang long gown at simpleng Filipiniana lamang ang kanilang request. Pakiusap lang. Oo. Pwede pa rin magsuot. Tsaka anong klaseng Filipiniana? May kanya-kanyang style. Filipiniana, parang barong style, di ba? Iba-iba na ngayon ang style ng diba? Ng pagka-Filipiniana. Dapat pare-parehong parang barong. Oo, yung pinya, di ba? Yan. Hindi naman kailangan pinya kasi mahal ang pinya. Mahal ba yun? Oo, ano yun, kapag nagusot, tawag nila yung gusot mayaman. Ano dapat, abaka ba yung isa? Hindi naman abaka yun eh. Grabe ka. Abakang barong? Meron ba ganon? Ewan ko. Pinya pala yung pinya. O kaya sawali. Ano yung sawali? Di ba naman sawali? TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, hinamon naman ng Malacanang si Vice President Sara Duterte na patunayang wala siyang pagkakasala at walang itinatago patungkol sa pondo ng bayan.
Ito po ang sagot ng palasyo sa pahayag po ng kampo ni Duterte na wala silang kinatatakutang mga dokumento, subalit tutol sa hiling na mabuksan ng financial records ng Vice Presidente dahil sa usaping legal. Ipinunto naman ng abogado ng depensa ng impeachment ay makapangyarihang constitutional tool, subalit hindi magic wand. Ay naman kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, hindi magic wand ang impeachment, subalit ang magic word ay truth o katotohanan. Binigyan din pa ni Castro na kung walang kinatatakutan, obligasyon daw po ni VP Sara sa taong bayan na ipakita ang katotohanan. Meron na po ba tayong nakitang Duterte na nag-sign ng waiver? Baka magkapukpukan pa ng mic dito. So, I don't think so. Hindi niya gagawin yun. Samantala, iginit naman ni dating NBI Director Jaime Santiago na banta kay Pangulong Bongbong Marcos at sa kanyang pamilya ang sinasabing Oplan Romanov at hindi kay Vice President Sara Duterte. Sabi sa DZRH News ni Santiago, unang lumabas ang termino ng balaan ni Davao City Mayor Baste Duterte sa isang rally ang Pangulo na bago matuloy ay isipin ang nangyari sa mga Romanov. Kaya naman ikinagulat ni Santiago nang magbago ang naratibo at banggitin ng isang vlogger na si Princess Maui na ang Oplan Romanov ay para patayin ang Duterte family. Gulat ako kay Maui nung sinabi niya na yung Oplan Romanov, hindi, yung Romanov ay warning ni Baste sa presidente, sa first family. Okay. Bakit naging kay BP Sara na? Hindi kay BP Sara yun. Kita mo, si BP Sara, siya mismo nagsabi during her interview, this is the second time na marinig ko yung Romanov. Samantala, tinanong naman ng defense panel ang witness na si NBI Regional Director Jeremy Lotok sa impeachment court kung narinig na niya ang Oplan Romanov noon. Sabi labang ni Lotok na may narinig siya o narinig niya ang termino kay Baste Duterte at ginamit bilang warning o babala kay Pangulong Marcos. Sinabi naman ng defense team na maghaharap sila ng mga testigo para patunayan ang existence ng Operation Romanov laban sa pamilya Duterte. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman sa iba pang balita, mismong si Senate President Win Gatchalian ang umano'y nagmungkahi na magtalaga ng ibang presiding officer para po sa impeachment trial. Ginawa ng senador ang pahayag kasunod po ng debate ng Senate President ang dapat umanong umupong presiding officer. Sa prempo ng DZRH News, sinabi ni Gatchalian na bukod sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte, may iba pang trabaho na kailangang intindihin ng Senado sa mga susunod na linggo at buwan. Kabilang daw po dito ang usapin ng budget at pagpapatibay ng mga panukalang batas bago matapos po ang taong ito. Dahil po dito ay mas may naumano kung ibang senador ang upong presiding officer para mapagtunan ni Gatchalian ng iba pang responsibilidad. Ang aking inaalala, pagdating ng budget, paano natin matatapos to by end of the year? At pag hindi natin natapos to by end of the year, ang laking epekto to sa ating ekonomiya, lalo na ngayon na bumagal yung ating ekonomiya. Kaya ang sinadjust ko sa body na mag-designate tayo ng presiding officer para sabay-sabay ay kayang gawin ng Senate President yung mga nakapila na mga gawain tulad ng budget at yung mga iba pang panukalang batas. Samantala, nakatatakot para kay NBI Director Melvin Matibag ang anilay banta ni Senator Judge Pia Cayetano na ipakontempt siya ng impeachment court. Ayon kay Matibag, hindi niya alam kung saan nanggaling ang pahayag ni Cayetano na possible contemptible ang kanyang aksyon. Iginiit po ng direktor na hindi pananakot o intimidasyon ang inilunsad niyang investigasyon sa anomalya sa 2019 Southeast Asian Games. Nanindigan ng NBI chief na mandato nila na silipin ang umano'y halos 10 bilyong piso na unliquidated funds
ng sports complex matapos na may lumutang na mga ebidensya. Matatanda ang inorganisa ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee ang 2019 SEA Games na ipinamumunuan noon ni Senador Alan Peter Cayetano. TNT Tomorrow's News Tonight. Standby pa rin po sa iba pang mga balita sa Tomorrow's News Tonight. Abay, ang bulkang Mayon hindi pa rin tumitigil sa pagpaparamdam. Ano ho? Abay, patuloy daw po ang pagbuga ng Labat Uson. Pero siya po ay nasa ilalim pa rin po ng Alert Level 3 ayon sa PHIVOLCS. Samantala naman yung pong mga namatay sa epekto naman ng habagat na pinalakas po ng bagyong Inday, umabot na raw po sa 27. Sa ating TNT Global News, 11 namatay, 11 mang sugatan sa sunog sa isang ampunan sa bansang Algeria. Pilipinas ang oras alas 9:32 ng gabi. Ang balitang yan ay hatid sa inyo na. Hello